Si Cheska Lazaro ay galing sa isang mahirap na pamilya. Habang ang kasintahan niyang si Darius Udalco ay nagmula sa isang maranyang angkan at kilala. Ngunit hindi naging hadlang ang mga estadamina sa buhay para silang dalawa ay magkaibigan. Yun nga lang ay ayaw sa kanya ng pamilya ni Darius dahil hindi raw siya nababagay sa lalaki. Pero hindi iyon ang naging dahilan upang makipaghiwalay siya kay Darius, kundi si Beatriz, na bigla na lang nagpakilala sa kanya na fiancé daw ito ni Darius at magkakaanak na ang dalawa dahil buntis ito. May aksidenteng nangyari daw kasi sa dalawa. Wala nang pagpipilian pa si Cheska, kundi ang makipaghiwalay na kay Darius dahil magkakaanak na para ito sa babae. At hindi niya lubos sa kalain na may magagalaw pa ito ibang babae. Pagkatapos niyang isuko rito ang sarili, saka siya nagpakalayo-layo kasama ang kanyang pamilya. Kaso nga naman ay sa kanyang paglayo, doon niya nalaman na buntis din pala siya. Paano kung muling magtagpo ang landas nila ni Darius? Maipapakilala niya kaya sa lalaki ang anak nila? Paano kung ang anak pala nila ang nag-iisa nitong tunay na anak? Dahil hindi naman pala nito tunay na anak ang kay Beatriz. Kumusta si Vincent? Tanong kay Cheska ng boss niya. Malaki ang pasasalamat niya rito na nabalik sila sa Maynila. At na mag-apply siya rito rin trabaho, ay kagad siya nitong tinanggap. Batig niya nangangailangan talaga ito ng sekretarya. Ngunit iba talaga, dahil hindi din istrikto si Nip. Ayos lamang po. Ayun, excited na pong pumasok ng high school. Pagkukwento niya sa boss niya na napaniti na rahang. Tansin niyang parang gustong-gusto nito ang pagkukwento niya tungkol sa kanyang anak. Kung bakit na kasi hindi pa ito mag-asawa, o kaya naman ay magada. Cheska, I have a suggestion. Ano po yan, sir? Takang tanong niya. Bakit hindi mo papasukan sa isang sikat na paaralan si Vincent? Base sa mga kwento mo sa akin ay matalinong batang anak mo, kaya maganda ko sa pribadong paaralan siya papasok. Idinaan niya na lang sa pagtawa ang tugon niya. Sir naman hindi ko kakayanin yun. Sino bang may sabi sa'yo na may babayaran ka kapag doon mo siya pinapasok? Wala, Cheska, dahil magiging scholar siya. Napaniti na lamang si Cheska sa kanyang narinig. Sure ka ba dyan, sir? Oo naman, sure na sure. Thank you so much, sir. Kiyak na matutuwa ang anak ko nito. Umiti lamang ang lalaki bago sinabumalik sa kanilang ginagawa. May mga tao pa rin talaga mabubuti ang puso at hindi mapamata sa kapwa na imbis kutyain ka ay tutulungan ka. Tigla tuloy sumagi sa isip niya, pero sa takot na baka may bumalik na masamang alaala, ay mabilis siyang napailing-iling. Dad, hindi ka sasama sa amin ni Mom? Tanong kay Darius ng anak niya. Nakita kasi siya nito na paalis. Samantalang ito ay papunta sa may dining, kung saan nandoon ang ina nito si Beatriz, na kinakausap ang maid. Sumaditan talaga siya na uwi sa kanila dahil may naiwan siya. Sorry son, pero may kailangan pa ako asikasuhin. Gusto kasi ng mga ito na mamasyal at isinasama siya ngunit ayaw naman niya. Okay lang sana kung si Benedict na anak niya lang ang kasama niya. Kaso malang ay kasama ang ina nito na hindi niya na kinakayang kaartihan. Ilang years na silang kasana, pero sa ilang taon na yun, ay parang pinapakasamahan niya lang ang babae dahil sa anak nilang dalawa. Sayang naman dad, didiretso kasi kami ni Mom sa school na papasukan ko. Baka siyang lungkot sa boses nito. Babawi din lang ako sana. Saka siya tuluyang umalis sa kanilang tahanan. Kahit na pamilyadong tao na siya at kasal na, ay hindi pa rin talaga mawala sa kanya isipan si Cheska. Kasi paano kung hindi siya nakabuntis ng iba? Siguro ay sila ngayon ni Cheska mag-asawa at may anak. Wala na rin siyang balita pa sa babae, kaya hindi niya alam kung anong karagayan nito o kung kamusta na ba ito. Pero isa lang ang nais niya, at yun ay muling magtagpo ang landas nila. At muling makita ito at malaman niya na ayos ito. Ay ayos na rin siya. Pero ayos nga ba? Gagalingan mo ha? Tandaan mo, hindi lahat ng bata ay nabibigyan ng pagkakataon na makapag-aral sa ganitong paaralan.
Bili ni Chaska sa anak na si Vincent? Madaman, ako pa ba? Siyempre naman gagaliban ko. Late pumasok ka na po sa trabaho. Makainihintay ka na po ng boss mo. Kapag may pagkakataon po, ay di po ako magdadalawang isip na magpasalamat sa kanya. Napaniti na lamang si Chaska. Saka ginalo ang buhok ng anak. Kumaway pa siya sa anak bago siya tuluyang umalis sa pribadong paaralan na iyon dahil tama ang anak niya. May trabaho pa siya. Saka may tiwala rin naman siya kay Vincent na hindi ito gagawa ng bagay na ikakagalit niya. Napaniti na lamang si Chaska habang nasa loob ng taxi. Proud na proud talaga siya sa anak na nasa doong edad ay mature na itong mag-isip. You should be the best in this school, Sanya, para mas lalo maging proud sa iyo ang daddy mo. Ani Beatrice sa anak na si Benedict. Papasok na sana ito sa sasakyan nang pigilan nito ng anak ko pagtanungin. Bakit po ako hindi nasamahan ni Dad? May meeting na ang daddy mo. Aalis na ako. Saka nito inutusan ng driver na paandarin na ang kotse. Hindi man ang tunay maayos na nakapasaanam si Benedict sa kanyang ina. Kaya mas gusto niya talaga na kasama ang ama. Dahil ito ay may pakit talaga sa kanya. Samantalang ang ina niya ay panagi lang sinasabi na gagalingan niya. Napabuntong hininga na lamang si Benedict. Tama na mo rin mommy niya. Kailangan niyang galingan para mas maging proud ang daddy niya sa kanya. Good morning, students. I will be your advisor. Welcome to this prestigious school. Aasahan ko na ipapakita niyo ang natatang ninyong galing. At dahil mga high school students na kayo waywat ay hindi na kayo para mga basa na kailangan tang sa ulit-ulit na sasawayin. Pasatakilala ng magiging teacher advisor nila Vincent. Pansin niya na tila ba hindi seryoso ang kanyang mga kamag-aran habang siya ay nakikinigla. Tapos may bigla pang ng bato ng binilot na papel sa kanya nang saglit na dumabas ang nilang guro. Scholar ka lang dito, di ba? Mapanasar na tanong na ng bato sa kanya. Magpapaliwanag na sana siya nang bigla na may kumausap dito. Ibi na tayo mga bata. Kailangan to ba mag-asaran dahil sa kanyang mga bagay? Benedict? Natatakot na sabi ng batang nangasar sa kanya. Kay Vincent naman humarap ang tinatawag na Benedict. I'm Benedict. Pagpapakilala nito at inilahad ang kamay. Nakipagkamay naman siya. Vincent. Aniya. Tanging pagtangulaman ang naging tuko nito. We can be friends, but I just want you to know one thing. Napakunot ang noon niya. Ano yun? Ayoko na may lalamangan ako. Nang hindi siya makasagot ay kumawa lamang ito. Just kidding. Saka nito tinapik ang balikat niya at mamarik na sa upuan nito dahil bumalik na sa sinid-aralan ng kanilang guro. Sa isip ni Vincent ay matutuwa ang mama niya kapag nalaman nito na may bago siyang kaibigan. Kahit nakakasimula pa lamang ng klase. Ngunit bigla rin siyang napaisip kung biro lang ba talaga ang sinabi ni Benedict na ayaw nitong niladamangat. Sa tingin niya kasi seryoso ito doon. Sinong sundo mo? Tanong sa kanya ni Benedict. Dumating na kasi ang sundo nitong kotse. Sa asta ni Benedict ay halata niya na galing ito sa isang mayamang pamilya. Kaya na kotse ang sundo at dahil nakulan ay talagang may tagapayong pa ito. Papatila lang ako saglit ng ulan. Sabi niya na lang na kinatamulan nito. Kahit kasi may payong siya ay masyado malakas sa ulan, baka babasa pa rin siya. Alright, dyan ka na. At tuluyan na itong sumakay ng kotse. Nananalay na rin kasi ang tagahawak ng payong. Napabuntong hininga na lamang si Vincent. Mabuti na lang talaga tuminahina na ang ulan. Siyap mo nakauwi ng anak mo ngayon. Gusto mo ba maaga mo umuwi? Para mangubusta mo naman ang unang araw niya sa eskwelahan. Napatingin si Chaska sa boss niyang sinip. Sir, masyado na kayong nagiging mabait sa akin. Kayo pa nga nabigay ng scholarship sa anak ko, kaya doon siya sa paaralan na yun. Nahihiyang sabi ni Chaska. Deserve naman ang anak mo. Sabi nilang nito. Tapusin ko lang to, sir. Tangi pagtamu lamang ang naging tugon ng boss niya. Sa totoo lang, ay na-excite talaga si Chaska. Gusto niya dang tanungin ng anak niya kung kumusta ang unang araw nito, kung may bago ba itong kaibigan. Pero kung hindi na naman maganda, ay handa siyang makinig
at alamin ko anong naging problema. Nang matapos na si Chaska sa kanyang trabaho, ay sakto uwi na. Iyahatid pa nga sana siya ng boss niyang sinip. Uri kang sabi niya ay wag na. Hindi na naman siya nito pinilit pa. Pag-uwi ni Chaska, ay nabutan niya ang anak na nag-aaral. First day pa lang ng school, at wala to masyadong ginagawa. Pero batak na ito sa pag-aaral. Kamusta? Tanong niya, kaya mabilisan na to ang atensyon nito sa kanya. Mabilis itong tumayo mula sa pagkakaupo sa sopa at nilapitan siya upang yakapin. Nakakapanibago lang dahil public ako dati at iba mo nakaklasiko pero oks lang. Nag-thumbs up pa ito. Sigurado ka? Paninigurado niya pa pero tumango lamang ang anak niya kaya hindi na siya nagtanong pa. Papunta na sana siya sa kanyang silid para magbihis nang may ikunuwento pa ito. May kaibigan agad ako Napaniti na lamang siya at na talaga siya magbihis kaya hindi niya na naitanong kung anong pangalan ng tinutukoy na bagong kaibigan ng anak niya. Samantala si Darius ay maagang umuwi para kamustahin ang anak na si Benedict. Pero ang pagbubunga ng asawang si Beatrice ang bumungad sa kanya. Hindi mo ba alam na nagtatampo ang anak mo sa'yo? Dahil hindi mo siya naiharad kanina, hindi ka kasama. Nagpaliwanag na naman siya dito na may kailangan siyang meeting na atanda ng oras na iyon, kaya ano pa ang kailangan nilang pagtalunan? I'll just talk to Benedict. Wala akong time sa mga drama mo, Beatrice. Aniya, at ilagpasan ang asawa, pero hinabol siya nito. Bakit ha? Hindi ka pa rin nakamubod kay Chaska? Hinigilin mo ba na sana siya ang asawa mo ngayon at kayo may anak ha? Piko na talaga siya kay Beatrice. Kaya naman sinabi na niya ang totoo. Oo, kung hindi lang dahil sa anak natin, ay matagal na ako nakipaghiwalay sa'yo. You know that I don't love you. Isang malakas sa samparang dumapo sa pisngi ni Darius. Nabigla naman si Beatrice sa ginawa at aamuin sana siya, pero tinungudan niya ang kwarto ng anak nila. So who knows the answer? Paunahang magtaas ng kamay ang mga estudyante. Pero si Vincent ang nauna magtaas, kaya ito ang kinanong ng kaninang guro. Tama ang sagot mo, Vincent. Papuri nito, pero muli nang umupo si Vincent at nakinig sa natuturo sa kanila. Binaliwala na lamang yaman na bulungan na masyado siyang bida-bida. Hindi naman tas silang dahilan kung bakit siya naroon sa paaralan na iwan, kundi ang mama niya. Ang mama niya na ginagawa ang lahat pa sa kanya. Ito ang inspirasyon niya. Kaya't nga ni minsan ay hindi niya tinanong pa ang tungkol sa kanyang ama dahil sapat na ang mama niya sa kanya. Active ka rin pala. Reses na may lumapit sa kanya. Nang tignan niya ay si Benedict pala ito. O konti lang. Simpleng sagot niya. Parang nainis ito sa sinabi niya pero bigla rin kumalma. Let's eat, libre ko. Huwag na, kumain naman ako bago umalis ng bahay. Tinatamihan mo ba ako? Inis nito sabi. Kaya wala nang Diyos pa si Vincent, kundi ang samahan si Benedict. Pansin niyang nakatawa ng atensyon ng mga estudyante sa kanila ni Benedict. Umasta kang sabihin na kay Benedict hanggang sa may lumapit. Hindi ba't ikaw ang valedictorian sa dati mong school? Tanong ng isang babae. Napatingin siya kay Benedict na walang emosyon ang muka. Oo, ako nga. Ang galing naman. Napapadakpak ito. Umuna na tuloy si Benedict at iniwan si dadang babae. You're Benedict's friend? Tanong ng babae sa kanya na nagpakita na din na Maureen. Hindi ko alam pero parang gano'n na nga. Lumungpot ang mukha ni Maureen. Sa iba ka din na makipagkaibigan dahil papalapit na si Benedict. Labis tuloy siyang napaisip. Sa tingin niya ay ayos lang maging kaibigan si Benedict. Kahit na medyo pabago-bago ito ng mood. Binaliwala niya na lang ang sinabi ni Maureen. Let's go back. Baka magsistart ng susunod na klase. Ayaw nito at tinabot na lamang sa kanya ang isa sa mga binili nito. Sumunod na lamang si Vincent kay Benedict. Pwede ba akong magtanong, Chaska? Napatigil si Chaska sa ginagawa at itinuon ang atensyon sa boss niya. Ano yan, sir? Magalang niyang tanong. Sino nga man ang anak mo? Hindi naman sa chismoso ko pero
I'm just curious. Hindi mo kasi siya nababanggit. Nang hindi siya makasagot ay muling nagsalita ang lalaki. Kung hindi mo masabi, ayos lang. Naiintindihan kita. May sarili na yung pamilya ngayon, asawa at anak. Pagkukwento niya. What? Gulat na tanong ni Nick sa kanya. Mahina na lamang siyang natawa. He was my first boyfriend and my first love. Akala ko ba yung mga magulang niya magiging sagapal, ngunit hindi, dahil bigla na lamang may nagpakilala na fiancé niya. At sinabing buntis ito, kaya ayun, nakipaghiwalay ako. Pero saka ko lang nalaman na, buntis din pala ako. Kung dati ay naiiyak pa siya kapag nalalaman niya ang lahat, ngayon ay nagagawa na lamang niyang idaan sa tawa. Paano niya nagawang makipagano sa ibang babae, habang kayo pa? Huwag kang mag-alala, kapag nagkaharap kami nun, suntok siya sa akin. Mahina na lamang natawa si Chaska. Si Nick ay hindi na lang boss para sa kanya. Itinuturing niya na rin itong kaibigan. Huwag na sada, dahil ayoko na magtagpo pa mga landas namin. Hindi niya na rin kailangan pamalaman ng tungkol sa anak namin. Kaya ko naman ako lang. Sabi niya na lang na kinatamo rito, saka bumalik sa kanilang trabaho. Son, bakit ganyan ang mukha mo? Takang tanong kay Benedict ng mami niya, na umuwi siya na busawat ang mukha. At dahil walang nakuha ang sagot mula sa anak, sinundan niya na lamang ito hanggang sa silid nito. I'm asking you, bakit ganyan ang mukha mo? Pagalit niya ng tanong upang sumagot na ito, dahil talaga nauubusan na siya ng pasensya. Is that Vincent? Sinong Vincent? Kunot ang noon na tanong ni Beatrice sana. One of my classmates. Katulad ko'y valedictorian din siya sa dating pinasukan niya. Hindi natuwa si Beatrice sa narinig. Ayaw na ayaw ni nauumusan ng anak niya. Then, what will you do? Lumapit siya sa anak at umupo sa tabi nito. Anong dapat na ginagawa sa mga ganon? Do something para mapilitan siyang lumipat ng paaralan. He's a scholar, Mom. Sagot ng kanyang anak. Kahit na, kapag naumusan ka nun, ay paano na lamang magiging proud ang daddy mo sa'yo, hindi ba? I'm planning na kaibiganin muna siya bago ko siya siraan. Umining si Beatrice at hindi sinang-ayunan ng sinabi ng mahal na anak. Hindi mo siya kailangang kaibiganin. Hindi mo siya ka-level para gawin yun. Tama naman ang moment niya. Yun ang tumakbo sa isip ni Benedict. Takang-taka si Vincent kung bakit lagi nalang maaga ang uwi ng mama niya. Kaya naman nabigay na siya ng opinyon niya. May napapansin ako. Ano naman yon, anak? Takang tanong nito. Ang aga mo lagi umuwi, ma. Hindi gaya dati. Siguro o crush ka ng boss mo, kaya mabait sa'yo. Baka mamaya maligaw na yun sa'yo, ah. Pangasar niya sa ina. Anak naman, alam mo naman na wala akong time para sa mga danyan. Saka, isa pa sa'yo ang focus ko. Mahina na lamang tumawa si Vincent. Joke lang naman, ma. Ikaw talaga, pero kung gugustuhin nga naman po na magnobyo ay ayos lang sa akin. Examsa pa siya. Napailing-iling na lamang si Chaska. Ang anak niya talaga. Pero bigla din naisipan na itanong ang tungkol sa kaibigan nito. Ano nga pa ang pangalan ng bago mong kakloses konyo na sinasabi mong kaibigan mo? Paniya habang naghahanda na magiging hapunan nila. Benedict po, Benedict Sudalgo. Arito bago tinuwa ang silid nito. Muntik tuloy mabitawa di silid ang hawak niya, maputi nila at hindi. Sudalgo? Marami namang Sudalgo. Pero ang kinanan niyang Sudalgo ay si Dayo Sudalgo, na ama ni Vincent. Hindi kaya. Napatikip na lamang siya ng bibig. Huwag naman sana. Sana ay mali ang hinala niya. Pero kung tama ay hindi siya magdadalawang isip na ilipat na lang ng eskwelahan si Vincent. Kaya bukas na bukas rin, ayaan namin niya kung tama ang kanyang hinana. Iyahatid niya si Vincent. Kinabukasan ay hinatid ni Chaska ang anak na si Vincent. Takang-taka pa nga ito kung bakit kailangan niya pa itong ihatid. Though yung kaya naman daw itong pumasok mag-isa. Hindi niya naman masabi na para malaman kung tama ang hinala niya. Napatingin sila ng anak niya sa sakyang bagong dating. Naunang bumaba roon ang kaitad ni Vincent. Tapos may sumilip na babae. Bye, Mom. Paalam nito sa ina. Ngunit hindi siya pwedeng magkamali.
kung kanino ito nagpaalam. Walang iba, kundi kay Beatrice. Napamura na lamang siya sa kanyang isipan. Pumasok ang anak niya sa eskwelahan, kung saan pumapasok din ang anak ni Darius at Beatrice. At hindi lang yun, naging magkaklase at magkaibigan pa ang dalawa na magkapatid sa ama. Cheska, may problema ba? Wala po, sir. Sabi niya sa bailing, ngunit tila hindi kumbensido ang boss niya, kaya muli itong nagtanong. Are you sure? Kasi kung meron ay pwede ka namang magkwento sa akin. Wala po talaga. Napatamo na lamang ito saka pumalik sa ginagawa. Pero bakit mas siya affected? Kasi magkaklase at magkaibigan pa ang anak nila ni Darius at ang anak nito kay Beatrice. Siguro ay sasabihan niya na lang ang kanya. Pero paano? Gulong-gulo na siya. Dapat ay sinabi na lang niya kay Sir Nick niya na may problema. Wala pa namang nangyayari. Kaya sa ngayon, ay makakampante na mura siya. Benedict. Pagtawag ni Vincent kay Benedict, recess na nila. Gusto niya naman na siya malibre dito. May bigay naman sa kanyang mama niya. Pero ang ibang kaklase na nila ang kinakausap nito mula kanina. Hindi siya sanay dahil unang araw nila at kahapon ay kasabay-sabay niya. At pag walang guro ay sila magkausap. Kaya napapa-overthink to rin siya kung may nagawa ba siya masama rito upang tratuin siya nito ng ganun. Tanda mo yung sinabi ko sa'yo. We can be friends, pero ayaw ko numedala mga anak ko. Nakatingin lamang sa kanya mga kaibigan nito. At ikaw, milalamangan mo ko. Masyado ka rin pabida. So I don't be friends with you anymore. Starting now, we're rivals. Kung yan ang gusto mo, pero hindi naman ako nakikipagkompetensya sa'yo. Ginagawa ko lang ang best ko. Oo, dahil scholar ka lang dito. At kami ay may pangbayad ng question. Tumawa mga bago nitong kaibigan. Pinigilan niya na lamang sarili na magalit at masaktan ng mga ito. Saka wala namang masama sa pagiging scholar. Anong problema nito? Sa ginagawa nito ay mas lalo niyang gagalingan. Tinanikuran niya na lamang si Benedict. Maya-maya pa ay lumapit sa kanya si Maureen. Binalaan na siya nito. Ang galing nga dahil nalaman niya agad kung bakit sinasabi nito na wag lang si Benedict ang kalabanin niya. Don't mind Benedict. Basta gawin mo lang ang best mo dahil alam ko na mas magaling ka sa kanya. Sabi sa kanya ni Maureen, napaniti na lamang si Vincent. Salamat. Napaniti na lang ito sa kanyang sinabi. Nasa isang meeting na naman si Darius. Ngunit kahit nandun siya, kay wala naman doon ang kanyang isip. Iba ang tinatakbo ng kanyang isipan. Labi siyang napapaisip kung kumusta na si Cheska. Kung may pamilya na ba ito? Asawa o anak katulad niya? O kung masaya ba ito? Are you with us, Mr. Sudalgo? Tanong ng isa sa mga kamiting niya. Yes, I am. Sagot niya naman, kaya nang tuloy naman na ito sa pagsasalita. Sa buong maghapon ay walang ginawa si Darius pagkatapos ng meeting, kundi ang magbasa na ng mga papeles at mga kailangan niya pang aprobahan. Mabuti na lamang kilaga at natapos niya dahil susunduin niya ang anak na si Benedict. Kahit naman hindi siya kasama na mag-enroll ito, ay alam niya kung saan ang eskwelahan ng anak. Dad, tuwang-tuwa ang kanyang anak. Ipitakilala nito mga kaibigan sa kanya. Hanggang sa madako ang tingin niya sa isang batang lalaki. Nakatingin sa anak niya at mga kaibigan nito. Medyo malayo ito kaya hindi niya makita ng mabuti ang muka. Pero pansin niya ang tingin nito sa anak niya. Dad, let's go. Ayos sa kanya ni Benedict na gustong-gusto niyang umuwi. Kita mo yung nakatingin sa'yo kanina? Wala, inggit lang sa akin yun. Simpleng sabi ng anak niya. Pero may kung ano kay Darius, na parang gusto niyang makilala ang batang iwan. Sana nga lang ay walang ginagawang kabalbaran si Benedict, kaya mayroong galit dito. Halos magdadalawang linggo na rin, simula nang pumasok ang anak ni Cheska sa paaralan na iwan. So far, ay wala namang ibinabalitang masama ang kanyang anak na naganap po nangyari sa paaralan. Wala rin ito ikinukwento tungkol sa Benedict na yon, kaya natitiyak niyang milayuan na ito ng anak niya.
Dahil kung palagi magkasama ang dalawa, ay tiyak na magkukwento sa kanya si Vincent. Abala si Chaska sa pagnood sa mga sinasabi ng kamiting ng boss niyang si Nick, nang bigla na lamang may tumawag sa kanya. Kaya mabilis siyang napatigil sa ginagawa. Napatingin na rin sa kanya si Nick, pero sinabi niyang ayos lang at sasagutin niya lamang ang tawag. Hello? Wala naman kasi siyang inaasahan na tawag sa araw na iwan kaya sino ang tatawag sa kanya? Eto po ba si Miss Jimenez? Ang mommy ni Vincent? Ani kausap? Bakit po? Pumunta po kayo dito? Bigla tuloy siyang kinabahan. May ginawa ba ang kanyang anak? Ano pong nangyari? May pag-aanala niyang tanong. May ginawa po ang anak niyo. Boss, pwede bang umalis muna ako saglit? Paalam niya sa boss niya. Hindi mapakali. Batig niyang hindi gagawa ang anak niya ng bagay na ikagagalit niya. Ngunit hindi niya pa rin maiwasan ang kabahan. Tapos na rin naman to, samahan na kita. Saka ito nagpaalam sa kanya. Tumango lamang siya at sabay nilang tinuwa ang sasakyan nito. Si Nick ang nag-drive. Pinag-leave mo na kasi ng lalaki ang driver nito. Ano ba kasing nangyari, Chaska? Mamaya dala ako magpapaliwanag. Napatango na lamang ang lalaki. If that's what you want. Mabilis silang nakarating sa paaralan sa school ni Vincent. Dumiretso siya sa room ng anak. Madaling niya iyong nahanap. Ma, wala akong ginawang ganun. Please, hindi ko alam po sinong naglagay. Tinaba nagmamakaawa ang anak niya na paniwalaan niya ito. Napatingin siya sa isang grupo ng lalaki na tumatawa habang nakatingin sa anak niya. Pero nakapokus ang tuon niya sa batang nasa unahan o sa leader ng mga ito. Bigla siyang nakaramdam ng pagkulo ng dugo. Kayo po ba ang mommy ni Vincent? Tumango siya. Let's go to my office. Sumunod naman siya sa guro. Ganon din si Nick na sumunod sa kanya. Nakitaan po ang anak niyo ng kopya ng test paper sa bag niya. Yun dapat ang itetest nila ngayon. Matalinong bata po si Vincent, kaya hindi namin alam kung bakit niya magagawa ang ganung bagay. Pagsasalaysay ng guro, bilang ina ay agad niyang ipinagtanggol ang mahal na anak. Hindi po magagawa ng anak ko yan, ang mandaya. Pinalaki ko siya ng tama, baka may naglagay lamang po. Napabunto hininga na lamang ang guro. Oo, at sinasabi nilang ang anak ko daw at ang mga kaibigan niya ang naglagay. Napatingin sila sa may pinto at nakita doon ang babaeng kadarating lang. Walang iba kundi si Beatrice, na napawang din ng gabi nang makita siya. Kung ganoon, ay ang anak pala nito ang may kasalanan. Tsak niya ang anak nga nito ang naglagay ng kopya ng test paper sa bag ng anak niya. Hindi ako makapaniwalang pagkatapos ng ilang taon, ay ganito tayo magkikita. Natatawa nitong Ani. You know her. Tanong sa kanya ni Nick pabulong. Hindi na kita gusto pang makita, pero bakit may ganitong ginagawang tadhana? Sabi niya naman, maya-maya ay tuluyan itong lumapit sa kanya at may ibinulong. Hanggat hindi umaalis sa paaralang ito ang anak mo, ay hindi siya titigilan ng mahal kong anak. Wala kang laban sa akin. Masisira pa kayo mag-ina. Pananakot nito sa kanya. Nakala siguro natatakot siya. Bakit aalis dito ang aking anak? Kung gusto mo, ay ang anak mong umalis dito, pero hindi ang anak ko. Aktong tatama na sana sa kanyang pisniyang pala de Beatrice. Ngunit sumigaw ang guro. Mrs. Hidalgo, that's not the right thing to do. Hindi porke CEO ang asawa niyo, ay ganyan ang gagawin niyo. Pinatutunayan niyo lamang na ang anak ninyo may kagagawan. Napatawa si Beatrice. Saka ito dali-daling lumabas sa opisina yun para siguro puntahan ang anak. Kaya dali-dali ding lumabas si Chaska. Baka mamaya ay may kung anong gawin ito. Malay niya ba kung sa anak niya ito gaganti? Sumunod sa kanya ang guro, pati na rin si Nick. Naabutan niya ang kinakausap ni Beatrice ang anak niya. Pero sa tingin niya ay umaakto lang ang dalawa. Dahil habang kinakausap ni Beatrice ang anak nito, ay katabi ang mga tropa. Ma'am, kami po naglagay ng test paper sa bag ni Vincent. Wala pong kinalaman si Benedict. Napagtripan lang po namin. Paliwanag ng tropa ng anak ni Beatrice.
kaya hindi siya makapaniwala. Ang anak mo may kagagawan. Pagpupumilit niya, ngunit tumiti namang si Beatrice. Hindi gagawa ang anak ko ng bagay na ikakadisappoint ng daddy niya. Buong pagmamalaki pa nito sabi, kaya hindi na siya nagsalita pa. Napapailing-iling na lang, ngunit paska ang guro ay hindi kumbensido sa sinasabi ng mga estudyante dito. Sorry sa abala, Miss Jimenez, pero makakaasa kayo niya. Babantayan ko si Vincent. Ngumiti lamang siya sa guro, saka tinawag ang anak na nasa loob ng silid-aralan. Sabihin mo sa akin, kapag may ginawa ulit ang Benedict na yun sa'yo. Tumangula ang mananadak niya, saka natuon ang atensyon nito kay Nick na kasama niya. Sino po siya? Tanong nito habang nakatingin kay Nick. Siya ang boss ko, ang nabigay ng scholarship sa'yo. Maraming salamat po. Pasasalamat ni Vincent sa boss ng mama niya. Napangiti lamang si Nick. Hinding-hindi kasi siya magsasawa na tulungan ng mag-ina. Lingid sa kaalaman ng mga ito, ay nakatingin sa kanila si Beatrice. Mukhang nakapag-asawa na rin pala ng mayaman ang ex na asawa niya. Ngunit may isang bagay na labis na gumagambala sa kanyang isipan. Kaedad ng anak niyang anak nito. Posible kayang, no, hindi pwede. Hindi pwede yun. Hindi dapat malaman ng daddy mong tungkol dito. Aniya sa anak na si Benedict. Alam na naman ito kung bakit, kaya hindi na niya kailangan pang ipaliwanag. I'm sorry, Mom. Hinaplos niya ang buhok ng anak. No, tamang ginawa mo. But make sure na next time ay mapapatalsik na sa paadlam itong Bencenteyon. Tumangula man ang mahalyang anak kaya napaniti si Beatrice. Aalis na ako. Paalam niya sa anak at tumalis na sa paaralang iyon. Wala na siyang dapat na ikatakot pa. Dahil kung magtatagpuan muli ang landas ni Cheska at ng asawa niyang si Darius, ay may asawa na si Cheska at anak. Kaya imposibleng magkabalikan pa ang dalawa. Antas if hahayaan niya na gano'n na mangyari? Never. Sa kanya lang si Darius. Nam araw na iyon inapagdesisyonan ni Darius na siyang susundo sa anak. Tumawag kasi sa kanyang guro nito at may kailangan daw itong sabihin sa kanya. Kaya pinapunta siya nito sa paaralan. Mabuti na lang talaga at wala na siyang meeting na mga oras na iyon. Minsan kasi kahit ganitong oras ay may meeting pa siya. Papunta na sana siya sa room ni Benedict na alam naman niya kung saan. Pero nakita niyang papalapit sa kanyang anak at masaya ang mukha nito. Ngunit nalipat ang tingin niya sa kabilang banda kung saan lumapit ang isang bata sa ina nito. Napakurap-kurap siya dahil tila ba may pagkakahawig ito sa kanya noong bata pa siya. Samantalang ina nitong sumundo sa kanya ay nakatalikod kaya hindi niya nakita. Nawala ang tingin niya sa dalawa dahil tuluyan ang nakalapit sa kanya ang anak na si Benedict. Dad, thank you na ikaw ang sumundo sa akin at hindi na ang driver. Inalis niya muda ang atensyon niya sa anak. Pinimamasdan niya kanina, pero hindi na niya ito makita pa. Siguro ay nabamalikmata labang siya. I'm here, dahil sabi sa kanong teacher mo, kakausapin niya raw ako. May meeting sila, Dad. Umuwi na lamang tayo. Sa kasasabilan naman niya ang tugos sa performance ko sa school. Napatango na lamang si Darius. Naniniwala naman siya sa anak. At tayo niya masaktan ang feelings ni Benedict kung sakaling hindi niya ito paniwalaan. That's great. Akala ko naman ay kung ano na. Sa kanya ginulo ang buhok nito. Sa bahay sila dumiretso kung saan doon naghihintay si Beatrice. Simula na sampalin niya ito, ay wala pa silang maayos na pag-uusap. Kaya lang niya pinakikitunguhan ng ayos si Beatrice, ay daan sa anak nilang dalawa. Pero kung wala si Benedict, ay wala na siyang pakialam dito. Sa wakas, inusundo mo ng anak mo. Natutuwang sabi nito. Sabi ni Daday, pinapunta siya ng advisor namin sa school. Lingid sa kalaman ni Darius, na may pinapahiwatig ang mga salitang yun sa ina nito. Ara, ang teacher talaga ng anak mo. Sinabi niya na sa akin ang tugos sa magandang performance ni Benedict sa klase nila. Pero gusto sabihin ng personal sa iyo. May ngiti sa labi na pagkukwento ni Beatrice.
Napangiti na lamang si Darius. Naikidangiti rin ng magida. Nahalapaniwala nila ang lalaki. May ginagawa pa rin ba sa iyong Benedict na yon? Tanong ni Cheska sa anak na si Vincent. Wala ma, nakakatuwa nga at ganun. Napatango na lamang siya. Baka nadala na. Dagdag pa nito. Basta anak, kung may gagawin ulit ay sasabihin mo sa akin. Tumango lamang ito kaya napaniti siya. Kasi kung may gagawin man yung batang yun sa anak niya, ay hindi siya magdadalawang isip na lapitan si Darius. At isiwalat dito ang kawaling hiyaang ginagawa ng anak nito sa kanya. Masyado siyang hinahamo ni Beatrice at ng anak nito, kaya hindi siya magpapatalo, lalo na kung ang mahal niyang anak ang pinag-uusapan. Araw ng linggo kaya walang trabaho si Cheska. Naisipan niyang umasyal kasamang anak sa mall. Ang boss niya naman si Nick kahit linggo ay may inaasikaso. Gusto nga sada nito na samahan siya at si Vincent na may kwento niyang tungkol sa kanilang pamamasyal. Kaso nga lang, ay sinabi niya na asikasuhin na lang nito ang dapat nasikasuhin. Kaya naman nila at ni Vincent na sila lang. Kasalukuyan sinang nasa loob ng isang store ni mga laro ang kotse. Wala kasi pagkabata, ay hilig na ng anak niya na mag-ipod ang mga laro ang gadon. Para bang koleksyon at mukhang gusto nito ng bago. Hinahayaan niya naman ang anak niya dahil dito sumasaya at hindi naman napapabayaan ang pag-aaral. Sadlit niyang iniwan ang anak sa loob ng store dahil may tumawag sa kanya. Si Nick ang boss niya at kinakamusta ang bonding nilang magida. Kinamusta rin siya nito. Pero nang kamustahin niya ang lalaki, ay pareho lang sila ng sagot na ayos namang sila. Matapos kausapin si Nick sa cellphone, ay bumalik na siya sa loob. Pero hindi niya naman inaasahan yung makikita. May kausap lang naman na lalaki ang anak niya. At sa lahat ng pwede, ay si Darius pa talaga. Siya ba ang sinasabi mong mama mo? Siya nga po, sir. Ma, si... Hindi niya pinatapos sa sasabihin ng anak. Lalo muna na siya nang labas doon at sinabihan ng anak na sumunod na lamang. Habang si Darius ay hindi makapaniwala. Akala niya ay malikmatan niya lang ang nakita niya na magina sa eskwelahan ni Benedict. Ngunit totoo pala at ang babaeng nakatanikod na hindi niya makita ang muka ay si Cheska. Ngunit may anak na ito. Nakamukhang kamukha niya nung bata pa siya. May mga ideyang tumatakbo sa kanyang isipan. Hindi malabo pero kailangan niya pa rin sigurong makumpirma. Kaya sinundan niya ang magina. Nang makalapit siya ay pinauna ni Cheska ang batang lalaki na nagpakilala sa kanya kanina na si Vincent. Natutuwa nga siya dahil pareho sina ng hilig. I want to ask something. Wala kang karapatan na tanungin ako ng kahit na ano at kung magtatanong ka man, ay hindi rin ang sagot na magugustuhan mo makukuha mo sa akin. Garit nitong ani. Yung kasama mo, anak mo ba siya? Sinabi niya ikaw ang mama niya. Hindi ka naman siguro tanga para hindi pa mahalata yun. Gayong tinawag yan akong mama. Ang ba? Hindi niya matuloy-tuloy ang sasabihin. Nauutal siya. Sumabay pa ang tawag sa kanyang cellphone na kailangan niyang sagutin. Sadlit niyang dinukot ang cellphone sa bulsa. Ngunit yun ang nakuhang tsansa ni Cheska para lumayo ito. Masusundan niya pa sana ang magina. Kaso naman, tay may bigla na lang dumaan na kumpol ng tao na pumigil sa kanya. Mahina na lang na napamura si Darius. Kaya pala kanina, nang kausap niya si Vincent, ay iba ang pakiramdam niya. Dahil posibleng nagkaanak din sila ni Cheska. Ngunit hindi nito sinabi sa kanya. Dahil ito at ang anak niya kay Beatrice, na si Benedict ay magkaedad. Bigla siyang nabuhayan ng loob. Kung magkaedad ang dalawa, at tumapasok pa sa isang paaralan, ay hindi malabo magkaklase ang mga ito. Kaya sa Lunes, ay siya ang muling susundo sa anak na si Benedict. Kinana mo ba ang taong yon, ma? Mukha namang mabait si sir, kaya bakit parang iniiwasan niyo? Hindi rin naman mukha masamang tao. Panay ang tanong kay Cheska ng anak niyang si Vincent. Nakahingalam siya ng maluwag nang wala na sa paligid si Darius. Hindi naman siguro hahalugugin ng buong mall na iyon para makita sila at marami namang tao. Hindi ka dapat nakikipag-usap kani-kanino kahit pasabihin na lalaki ka. Pangaran niya sana.
Sorry ma, nakakatuwa lang kasi na pareho kami ng hilig. Napahilot na labang siya sa sentido. Natural lang siguro iyon, lalo pat magabang dalawa. Araw ng Lunes, at nalate lamang ng ilang linggo. Ngunit ginanap ang isang PTA meeting sa paaralan na pinapasukan ng anak niya. Marami lang talaga kasing ginagawa mga teachers sa South Greenville International School. Kaya nalate ang pamiting na iyon. Nabanggit niya sa boss niyang si Nick na atenda niya iyon. Kaya sinamahan na siya nito. Tutal, wala naman itong meeting ng araw na iyon. Katulad na lang ng lagi niya pagsama rito kapag may meeting ang lalaki. Kita ang labis na pagkagulat sa mata ni Darius na makita siya na pumasok. Medyo late kasi sila ni Nick at ang inis naman sa mukha ni Beatrice. Kung gadon, ay ang mag-asawa pala ang umattend para sa anak nila, ang sweet naman. Ningid sa kalamare Chaska na nandoon si Darius, ngunit hindi para sa meeting, kundi para makita siya at muling nakausap. Yung mag-uusap sila na maayos at magkakalidawan. Kaya ang poko si Darius ay wala sa guro na nasa harapan, kundi na kay Cheska. Nakausap ang lalaking kasama nito. Hindi niya ba iwasan ang mag-init ang dugo niya? Lalo pa na nakikita niya na mukhang close na close ang dalawa sa isa't isa. Parang gusto niyang lapitan ang dalawa at paghiwalayin. Dito niya pa talaga pinapasok ang anak niya, your poor ex. Bulong ni Beatrice na nasa tabi niya. Pero mabilis itong natahimik dahil sinamaan niya ito ng tingin at nag-focus na sina sa meeting. Nagbutuhan ang magiging presidente ng classroom. May nag-nominate kay Cheska at meron din kay Beatrice. Naatasan na magsalita man na ito sa unahan. Basta po kung ako ang mapipili niyo, ay gagawin ko ang aking makakaya upang magampanan ang aking tungkulin ng tapat at maayos na pag-uusapan ang kung ano mang magiging problema. Tila ba may pinaparinggan ito? Samantala si Beatrice ay puro tungkol sa gagawing donation at ipapatayo sa school na hindi nagustuhan ng mga magulang. Kaya si Cheska ang nanalo, kaya masaya ang kasama nitong lalaki. Masaya rin naman siya, habang si Beatrice na bumalik sa tabi niya ay inis na inis. Natapos ang PTA meeting na may officers na ng mga magulang sa room na yon. Mama, ang galing mo. Nilapitan ni Vincent ang ina nito at kinongratulate. Habang nagaganap pa siyang voting, ay nanonood ang mga ito sa labas. Ako pa ba anak? Sabi naman ni Cheska at hidulo ang buhok ng anak. Murit ang ngiti na nakapaskil sa mukha ni Cheska ay mabilis na dawala nang lumapit sa kanila si Darius. Kaya pinakisiyuan niya ang boss niya na si Nick na umuna naman na ito sa sasakyan. Congratulations! Pagbati nito. Bakit mo ako kinokongratulate kung ang asawa mong natalo ko? Biglang sumeryoso mukha ni Darius. Ito pa talaga ang may gana na gadunin siya. Nararamdaman ko, Cheska, mula na magkita ka ni kahapon at kinausap kita na hindi mo ako sinagot at tinakbuhan ay alam ko na. Gusto ko na manggaling mismo sa'yo. Nagkaanak din ba tayo? Lukso ng dugo ang daramdaman ito. Ngunit hindi sapat iyon upang hayaan niya dalang ito na makigulo sa buhay nila. Para sa ikakatahimik ko at wala na akong tinatago. Oo, nagkaanak tayo. At siya yon, si Vincent, ang nakausap mo kahapon at ang bata kanina. Ngunit hindi ibig sabihin na sinabi ko na sa'yo ay magpapakama ka na sa kanya dahil kaya ko naman. Maging mabuting ama ka na lang sa anak ninyo ni Beatrice. Aniya saka ito tinalikuran. Hinabol siya ni Darius at nahawakan ang kamay niya. Ngunit mabilis niya itong nabawi at mas na lang iniwan ng lalaki. Narinig niya pang tinawag ito ng magina. Nasa isang restaurant sila. Libre ng boss niyang si Nick. Pansin niyang kanina pa ito para may gustong itanong sa kanya. Kaya na magpaalam si Vincent na magbaba niya inutusan niya na ito. Sabihin ko anong nais itong sabihin o itanong sa kanya. Yung lalaki kanina, si Darius Hidalgo yon, bakit kilala mo siya? Napabuntong hininga na lamang siya. Malaki ang tiwala niya kay Nick dahil kahit boss niya pa ito, ay kaibigan na rin ang turing niya dito. Siya ang ama ni Vincent. Pag-amin niya, noong una ay hindi ito agad nakahuma. Pero na makabawi sa kanya, nag-react sa kanyang sinabi. Bakit hindi mo agad sinabi?
di sana nasapak ko na. Kasal na pala sila ng babaeng nabuntis niya. Habang ikaw ay mag-isang binubuhay ang anak niyong dalawa. Napapailing pa nito sabi, na parang may mabigat na galit kay Darius. Kahit sino naman ay magagalit. Ngayon nang niya pinagpapasalamat na natatadalan sa banyo ang anak. Dahil napapatigal ang pag-uusap nila ng sirnik niya. Gusto mo ba ilipat na eskwelahan si Vincent? Kaklase niya ang kapatid niya sama. Umiling siya. Hindi ako dapat na matakot kung gagawin ko yun. Ay lalabas na parang natatakot ako sa kanila at hindi ako yun. Ngunit kung kakanti bilang anak ko, al sila ang dapat na matakot. Napaniti na lang si Nick sa kanyang sinabi. Basta, suportado lang kita at lagi ako nandito sa likod mo. Kaya ko kayo protektahan na mag-ina. Ngumiti din siya sa lalaki. Bakit mo kinakausap kanina si Chaska? Bakit mo kinakausap ang ex mo? Sagutin mo ko, Darius, dahil asawa mo po. Simula na makauwi sila, hindi na siya tinigilan pa ni Beatrice. Mabuti na nang talaga at nasa kwarto na nito ang anak nila. Ano, masaya ka? Masaya ka nakaklase ng anak natin ng anak ng babaeng yon, ha? Ano, nagkakaroon ka na naman ng pag-asa? Darius, asawa mo na ako at may anak na tayo. Yan ang itatak mo sa utak mo. Danbad pa ni Beatrice na hindi na tumigin pa sa kakakuda. Kaya rinding-rindi na siya. Ngunit sa mga sumunod na sinabi niya, ay mabilis ito napatahimik. Sinabi niya sa akin, she told me, na ako rin ang batang yon. Nagkanak din kaming dalawa. Kaya ang sinasabi mong anak niya ay anak ko rin. May kapatid si Benedict sa akin. May diin niyang sabi kay Beatrice. Saka mahina nilang natawa. At naniniwala ka naman. Paano kung niloloko ka lang niya? Gusto niya lang mapaniwala ka at masira ang masayang pamilya natin. Paano, ha? Galit na galit ng mga tanong ni Beatrice sa kanya. Siya naman ang natawa sa sinabi nito. Ako nga ang nagloko noon, kahit pasabihin na aksidente lang nangyari sa atin, kaya nabaw si Benedict. At ano sinasabi mong pamilya na masaya? Si Benedict lang dahilan kaya kita pinakikisamahan, pero hindi kita mahal, dahil ang dala yun, si Chaska pa rin ang mahal ko. At ngayong malaman ko na may anak din kami, ay maaari na kitang iwanan. Si Benedict, pwede ko siyang isama, dahil sa nakikita ko'y wala ka rin namang pakisabata. Binagamit mo lang siya para manatili ako sa'yo. Tila babaliw na napailing-iling si Beatrice. Hindi, Darius. May nobyo na ang babaeng yon. Yung kasama niya. Wala na kayong pag-asa. Akin ka lang. Darius, bumalik ka dito. Pagtawag pa ni Beatrice kay Darius. Kaya lang ay nagtuloy-tuloy na ito sa pag-alis. Naiwan tuloy si Beatrice na hindi alam ang gagawin. Oo nga't nagkaanak ito at nabuntis ito si Chaska. Pero bakit hindi na nananahimik ang babae na panghabang buhay at tinago ang tungkol sa anak ng dalawa? Inis na inis siya. Ngunit hindi niya hahayaan na mawala si Darius sa kanya. At tanda siyang gawin ang lahat upang hindi iyon mangyari. Kahit nalabis na gumugulo sa kanyang isipan si Chaska at ang anak nila, ay nagawa pa rin ni Darius na matandang meeting. Pero hindi naman niya inaasahan ang mga taong nakamiting niya. Walang iba kundi ang kasama ni Chaska na umatandang PTA meeting. Kung ganoon, tulad niya ay CEO din pala ang lalaki. Maya-maya pa ay tinawag ito sa Chaska. Nabatid din niyang wala siyang dapat na ikaselos dahil mag-boss at sekretary lang pala ang dalawa. Ngunit nasisigurado niya nga ba iyon? Huwag mo ipokus ang atensyon mo sa kanya, Sudalgo. Ako ang kamiting mo rito. Naiinis siya sa ora ng lalaking kaharap. Kung pwede nga alam makatikim sa kanyang dalosaryo na ito. Kung hindi mo alam, ay may anak kaming dalawa ng sekretarya mo. Anya sa lalaki na hindi naman nagulat pa. Pero ang pinagtataka niya lang, bakit alam nito? Siguro ay naikwento ni Chaska. Ganoon na nga ba ka-close ang dalawa? Sige, maiwan ko muna kayong dalawa. Baka may kailangan ding sabihin sa'yo si Chaska. Bago sila nito iwan muna, para silang dalawa ni Chaska mag-usap. Naiinis na siya tinawag nitong Chaska si Chaska at hindi ang apelyido o Miss Secretary. Ang loud and proud yan. Ako ang nagpalaki sa bata at kung tutuusin ay si Milya mo lang ang ambag mo. Inis na sabi sa kanya ni Chaska. Naiinis ba ito sa ginawa niyang pambabasto sa boss nito? Kaya ganon? Dahil hindi mo sinabi sa akin. Sabi niya naman dito,
Pero mahina lang na tumawa ang babae. Sa totoo lang ay naiinis si Chaska sa lalaking kaharap. Naiintindihan niya naman kung bakit siya iniwan ni Nick dito. At yun ay upang makapag-usap sila ni Darius. At masabi niya rito ang gusto niyang sabihin. Dahil may fiancé ka na pala at nabuntis mo rin. Aniya, kahit nang totoo, ay huli niya na rin nalaman. Gusto ko malaman niya na anak ko siya. Anito sa kanya na tinalikuran niya na ito. Kaya mabilis siyang napaharap sa lalaki at tinawanan lamang ang sinabi nito. Ano ka mo? Para sa kaalaman mo, ay hindi siya naghaharap ng ama. Si Nick, naninigaw siya sa akin. Mas gusto ko pang siya magpakama kay Vincent kaysa ikaw. May diin niyang sabi kay Darius. Muli niya binalak na iwan ito sa resto. Dahil si Nick ay nagitay nasa labas. Ngunit tinawakan ni Darius ang braso niya. Ngunit kung gaano kabilis itong nahawakan ang braso niya, ay ganoon kabilis niya ring natanggal ang pagkakahawak nito. Ipinaalam ko lang sa'yo. Pero bukod dun, ay wala na ako balak na mangyari. Naiintindihan mo ba? Pagpapamukha niya kay Darius, saka ito dali-daling iniwan. Mabuti na nang talaga at pagkalabas ng resto na yun, ay nandoon na ang sasakyan, kaya dali-dali siyang sumakay. Binilisan naman ni Sir Nick niya ang pagdadrive. Kamusta ang pag-uusap niyo? Gusto niya makilala siya ng anak namin bilang ama nito. Pumayag ka? Mabilis siyang umiling. Siyempre hindi. Matatag niyang sagot. Basta ako ay suportado kita. Pero huwag naman sana makakasakit sa iyo mga ginagawa mo. Ani na lang sa kanya ni Nick. Kaya namiti na namang si Chaska. Hindi nagawang sundan ni Dayo si Chaska at ang kasama nito. Ngunit alam naman niya kung saan ang Daliosayas Company. Kaya alam niya kung saan pupunta. Hindi niya lang talaga matanggap ang sinabi ni Chaska. Na ang tanging nais lamang nito ay ipaalam sa kanya. Bakit pa nito sinabi sa kanya? Kung hindi nang din siya bibigyan ng karapatan sa anak niya. Mom, ano bang sinasabi mo? Ipinapaliwanag ni Beatrice sa anak na magkakaroon na ito ng kahati sa atensyon sama. Ang daddy mo, gimbilan ikaw ang anak niya. That's why we should do something para mawalang isa pa niyang anak sohan. Kunwari hindi alam ang gagawin. Paaw effect pa ito sa anak na hindi rin alam kung paano aaluin ang ina. What? Sino? Sino pong anak ni Daddy? Tanong ni Benedict sa pagalik na paraan. Hindi makapaniwala na may iba pang anak ang daddy niya. Your classmate, si Vincent. Ang mommy niya yan ex ang daddy mo. At ang daddy mo ay daddy niya rin. Magkapatid kayong dalawa. Ngayon ko lang din nalaman anak. Pagpapaaw effect pa ni Beatrice. Sa totoo lang kahit na nakakita ni Benedict na kung minsan ay walang pakialam sa kanyang ina, ay mahal na mahal pa rin niya ito. Kaya diyakap siya ni Benedict. Now I understand kung bakit kausap ni dadang mami niya last time at nung una ko pa lang siyang nakilala, ay hindi na maganda ang pakiramdam ko sa kanya. Kapatid ko pala siya sa ama at magiging kahati ko kay dad. Tumango si Beatrice, saka hinaplos ang mukha ng anak. But, ikaw ang legal na anak. Siya ay anak lamang sa labas ng daddy mo. Sa akin kasi lang daddy mo, pero gusto niya makasama rin ang anak niyang yun. Kitang-kita ni Beatrice kung paano nabilim ang mukha ng anak niya, kaya napangiti na lamang siya. Kinabukasan ay hinatid ni Beatrice ang anak sa eskwelahan. Inaasahan niya may muli itong gagawing laban kay Vincent. Nangako rin ito sa kanya, natutulungan siya nito, kaya napapaniti na lamang si Beatrice. Talagang maasahan niya si Benedict, kahit pa sabihing mas mahal ito si Darius kaysa sa kanya. Pero yun nga, maganda hindi ba? Para walang makahalata sa sekreto na tinatago niya. Saan idadanit si Vincent? Natatakot na tanong ni Maureen. Wala itong magawa dahil napapalibutan silang dalawa ng kinantanalakihan na higher level sa kanila. Sa tingin niya ay mga grade 9 na mga ito, habang sila ay grade 7 pa lamang. Kahit pa sabihin sa hubog ng katawan ni Vincent, ay hindi na ito mukhang grade 7. Huwag ka na makalam dito, miss, kung ayaw mo madamay. Sige Maureen, umalis ka na. Utos sa kanya ni Vincent, dahil ayaw siya ditong madamay. Dali-dali naman siyang tumakbo para magsumbaw sa kanilang guro. Nag-recess kasi sila, tapos may bigla na lamang humira sa kanila ni Vincent. Ma'am, please, tulungan niyo po ko.
Si Vincent po kasi, mukha pagtutulungan ng mga grade 9 students. Please po, kawawa naman po siya. Naiiyak na nitong sabi. Naalarma naman ang guro at tinawagan agad ang security ng paaralan. Dinala niya ang mga ito kung saan sila hinila ni Vincent kanina. Doon nila nakita si Vincent na nakahiga na sa lupa at puro pasa. Sumuka din ito ng kaunting dugo dahil sa tinamong bugbog. Kung mag-isa lamang ang kalaban, ay kakayanin naman ito. Kaso nga lamang ay napagtulungan ito. Agad na tumawag ang teacher ng ambulansya dahil sa labis sa pagkataranta. Habang siyang natasan ito na tawagan ng mommy ni Vincent na hindi niya naman alam kung paano sasabihin ng lahat. May mga inaayos lamang na papeles si Chaska na makatanggap siya ng tawag mula sa isang unknown number. Hindi niya hilig sumagot ng mga ganon, pero baka importante kaya sinagot niya. Sino to? Hello po, tita. Ako po si Maureen, kaklase ko ang anak niyo. Nabugbog po siya. Punta na lang po kayo dito sa ospital. Napatayo siya kaya napatingin sa kanyang surname. Kaya wala na siyang ibang choice, kundi sabihin dito nangyari. Kaya dali-dali silang umalis sa kumpanya nito. Sinong gumawa sa anak ko nito? Nagamot na ang mga sugat at pasa sa katawan ni Vincent. Ngunit nakahiga pa rin ito sa ospital at wala pa ring malay. Kaya inilabas na rin ni Chaska mukha na darama niyang galit. Tita, I'm sorry po kung hindi ko po siya natulungan. Pero mga grade 9 students po. Hindi ko nga po sila kinala, kaya hindi ko po alam kung baka nila nagawa iyon kay Vincent. Paliwanag sa kanya ni Maureen na tila ba may iyak dahil awang-awa sa kaibigan. Wala kang kasalanan, huwag mong sisihin ang sarili mo. Ang may kasalanan dito ay kung anong nagutos sa mga yon na ganituhin ang anak ko. Paliwanag ni Chaska kay Maureen at iniwan na muna ito sa loob ng silid ng kanyang anak. Sa kanyang paglabas ay sumunod si Nick. Sino sa tingin mo? Napakuyom ang kamao niya. 2 tao lang, kung hindi si Beatrice ay ang anak niya. Sila na naman ang pwedeng magalit sa anak ko. Lalo na kung alam na nila ang totoo na anak din ni Dayo si Vincent. Paliwanag niya sa lalaki. May sasabihin pasada ito, kaso nga lang ay biglang dumating ang guro na kadadaling lamang sa eskwelahan. Matapos imbestigahan ang lahat. Umami na ba ang mga estudyanteng yun kung sinong nagutos sa kanila? Umiling ang guro. Pasensya na po, misis. Pero ayaw po nilang umamin at tinaako po ang lahat. Sinasabi rin nilang trip lamang nila. Hindi na nakapagtimpi pa si Chaska. Samahan niyo ko at ako kakausap sa mga batang yon. Tumingin ito kay Nick. Ikaw na munang bahala sa anak ko. Kung sakaling magising siya, sabihin nung mairasikaso lamang ako. Aniya sa lalaki na tumangulaman. Pansin ni Chaska na parang natatakot ang guro na kasabay niyang maglakad. Pero wala doon ang tuon niya. Gusto niyang mapaamin ng mga batang yon na walang awang sinakta ng anak niya. Mabuti na ng talaga at pagdating nila sa eskwelahan, ay paulit-ulit pa rin na tinatanong ang 5 estudyante. Kahit pa yan ang magtanong sa amin, ay wala kaming sasabihin, kundi ang sinabi din namin kanina. Hakaka. Tumatawang sabi ng isa. Kaya pinakiusapan niya ang guro at ang prinsipal na kung po pwede iwanan muna sila dahil kanyang kakausapin ng mga ito. Kilala niya naman siguro ko. Ani Chaska, pero hindi siya pinapansin ng mga ito at kuha doon wala ang sinasabi. Kaya tuluyan na siyang naubusan ng pasensya. Kung hindi niyo sasabihin sa akin at kung hindi kayo aamin, ay mapipinitan akong gumawa ng hakbang na hindi niyo magugustuhan. Wala ta kayo sa tamang edad, kaya si DSW di muna ang punta ninyo. Hindi niya naman siguro gusto yon. Kaya magsalita na kayo habang nagagawa ko pa magpasensya. Napalunok ang isa. Sorry po pero ayaw po namin malayo sa mga magulang namin. Madali naman pala kayong kausap. Ngayon, sabihin niyo na sa akin, sinong nagutos sa inyo? Nagtinginan muna ang mga ito bago ng salita tumami ng isa. Si Benedict Sudalgo po. Ang batang yun, binayaran kami para gawin yun sa anak niyo. Pasensya na po talaga ma'am. Anda po kami magsalita. Natatakot at paiyak ng sabi ng isa. Kaya mas nalo lamang kumulo ang dugo niya. Sinasabi na nga ba niya? Siguro'y alam na ng bata na anak din ng ama nito si Vincent. Kaya ganoon na lamang ang galit at nagutos pa sa iba para lamang masaktan ang kapatid sa ama.
Agad na pinatawag sa eskwelahan si Beatrice. Maging si Darius ay pinapunta rin ng school principal. Kaya pare-pareho silang nasa principal's office. Maging ang mga bumugbog sa anak niya ay naroon din para sa isang usapan. Si Benedict pong nagutos sa amin na bubugin ng Vincent na yun. Sabi ng isa, kaya mabilis na napatayo si Beatrice at dinuro ang grade 9. Hindi yan magagawa ng anak ko. Hindi yan kayang gawin ng anak ko. Pagtatanggol ni Beatrice sa anak nito. Kaya si Chaska naman ay tumayo. Sa tingin mo ba ay magagawa nila magsinungaling pagdating sa ganitong bagay, ha? Ang anak ko ay nasa ospital dahil sa inutos ng magaling mong anak. Aniya, nakita niya ang pag-aadala sa mukha ni Darius. Saka nito masamang tinignan ng asawa. May kinalaman ka ba dito? Inutusan mo ba ang bata na magutos sa iba, ha? Galit nitong sabi sa babae. Of course not. Malamang ay binayaran lang ni Chaska ang mga yan. Natawa na lamang siya sa sinabi ni Beatrice. Hindi ba't single mom lang ako at hindi tulad yun na mayaman? Kaya bakit ako mababayad para lang umamin ng isa ng katotohanan? Tanga ka ba talaga? Calm down, parents. Singit ng prinsipal. I'm sorry, Mrs. Hidalgo, pero lahat sila ay pareho sinasabi kung sinong nagutos sa kanila at nakikita namin na nagsasabi sila ng totoo. Kaya mapipinitan kami na isuspende muna ang anak niyo sa paaralang ito dahil sa ginawa niya. Pero pag-uusapan pa kung gaano katagal. Ani principal, kaya si Beatrice ay napailing-iling na lamang. Nagpaalam siya na aalis dahil kailangan niya pambalikan ang anak sa ospital. Sinundan naman siya ni Beatrice na hinawakan ng braso niya. Pero sa ginawa nito ay malakas niya itong sinampal. Kulang pa yan para sa sinapit ng anak ko sa inyo ng anak mo. House Vincent, kumusta ang anak natin? Sa ospital, pupunta ko. Ani Darius na hindi agad nakalabas dahil kinausapan ng prinsipal ng paaralan. Ang may papayo ko lang sa'yo ay pagsabihan mo yung asawa at anak mo. Sa kanya tinalikuran ng mag-asawa. Ang anak niya ang kailangan niya gunahin at hindi ang mga walang kwentang tao na tulad ng mga ito. Maring hawak-hawak ni Darius ang braso ni Beatrice na dinala niya sa sasakyan. Kailangan niya itong makausap, maging ang anak nila na si Benedict. Nasa bahay na ito kaya uuwi na sila. Huwag mong sabihin sa akin na naniniwala ka sa kanila. Pero bakit nga ba hindi? Baka ito pa ang gawin mong dahilan para makipaghiwalay ka sa akin. Sabi sa kanya ni Beatrice. Shut up, Beatrice. Hindi ako makapaniwala na pati isang bata ay idadami mo sa kasamaan mo. At pati si Benedict, anong klase kang ina? Tinuturuan mo maging masamang tao ang anak mo. Dagdag pa niya kay Beatrice. Dahil sa bilis ng kanyang pagmamaneho, ay madali silang nakarating sa kanilang bahay. Nauna siyang bumaba ng sasakyan at hindi na hinintay pa si Beatrice dahil kakausapin niya si Benedict. Tuwang-tuwa ang bata dahil akala nito ay maaga siyang umuwi para rito at yayakapin sana siya. Ngunit nakatanggap ito ng sigaw mula sa kanya. Bakit mo ginawa yon? Galit na galit yung tanong na nakapagpatahimik dito. Sa kanya napansin na tumingin ito kay Beatrice. Kaya alam na ni Darius na nagkakaintindihan ng mag-ina. Dahil ayaw ko may maging kahati sa iyudad, I'm your only son. Kaya anong gusto mo, mawala si Vincent? Hindi niya inaasahan ang isasagot ng anak. Oo, para ako lang. Kaya hindi na niya napigilan pa ang sarili na masaktan si Benedict dahil sa ginawa nito. I hate you, Dad. Derita sabi ni Benedict sa kanya at agad na tinumo ang kwarto nito. Hindi niya alam kung bakit pero tila bigla siyang nawala ng amor sa bata. Marahil ay dahil sa ginawa nito. Sinaktan mo ang anak natin, Darius, para sa anak mo sa babaeng yun? Ganit sa kanya si Beatrice, pero parang nagkukunwari lamang ito. Marahil ay napansin lang na nawawala na siya ng amor sa anak nilang dalawa. Kaya iniwan niya na lamang ito para tumungo sa ospital kung saan naroon ang anak nila na Chaska. Tinanong niya iyon sa principal kanina. Halos paliparin na nga niya ang kotse, makarating lamang doon. Ipinagtanong niya agad kung saan ang silid ng anak, pero hindi niya inaasahan na makikita. Sa hallway ay nakita niya si Chaska na nakayakap sa boss nito si Nick. At tila ba umiiyak ang babae, kaya inaalo ito ng lalaki. Bigla siyang nanghina. Hindi igaraw ang mga paa at hindi magawang lumapit.
hanggang sa pumasok na mga ito si silid. Kaya gumalaw na siya. Hindi niya alam kung paano magpapaliwanag sa bata kung bakit naroon siya. Gayong ang alam nito ay anak niya si Benedict at hindi nito alam na anak niya rin ito. Kaya ang tangi na lamang niyang nagawa ay sumilip sa siwang ng pinto. Gising na si Vincent, kaya masaya si Cheska na nakayakap sa Ada. Habang siya'y gusto rin nalapitan ng mga ito, kaso lamang ay natatakot siya. Natatakot siya na sarili niya ring anak ang may kagagawan kung bakit naroon ang isa pa niyang anak. Gusto niya tuloy murahin ang sarili. Siya ang may kasalanan ng lahat. Naglakad-lakad muna siya sa labas ng silid ng anak hanggang sa may makakilala sa kanya. Darius Hidalgo, tanong nito. Ako nga, bakit mo ko kilala? Balik niyang tanong. Mabuti pa't huwag tayo dito mag-usap. Kaya sa cafeteria sila na ospital nag-usap. Napakaswerte ni Benedict na may kinilala siyang tatay na katulad mo at mahal na mahal mo siya. Pagsisimula nito sa usapan, what are you talking about? Siyempre, ako ang kikilalanin niyang ama at mamahalin ko siya dahil anak ko ang bata. Seryoso niyang ani. Kung hindi lang sana ako naging duwag at sinabi ko sa iyo agad ang totoo, ay matagal ko na sanang nakasama ang aking anak. Labis na siya naguguluhan sa sinasabi ng lalaki, kaya napapaisip siya kung niruno ko lamang ba siya nito. Siguradong naguguluhan ka sa mga sinasabi ko ngayon sa iyo, pero hindi mo anak si Benedict. Anak namin siya ni Beatrice, at noon ay magaling lang talaga si Beatrice, na napalabas niya may nangyari talaga sa inyong dalawa. Pero ako ang nakabuntis sa kanya. Ako ang ama ng bata. Natakot namang ako sa banta ni Beatrice, na kung sasabihin ko ang totoo, ay ipapalaglab niya ang anak naming dalawa. Kaya hindi na ako nagsalita pa. At sa nakikita ko ay, masaya naman ang anak ko, na ikaw ang tinuturing niyang ama. Pero hindi ko na kaya pa. Gusto ko na siyang makasama. Walang masabi si Darius. Hindi niya alam kung anong dapat na sabihin. Pero nang ipa-DNA test ko, ay lumalabas na ako ang ama. Magaling si Beatrice, kaya sigurado may ginawa siya ng hindi mo nalalaman. Napakuyog ng kamao si Darius. Wala na akong pakialam pa kay Beatrice. Ang gusto ko'y makasama ang anak namin. Matutulungan mo ba ako? Tumango siya kaya labis na natuwa ang kausap. Sinabi niya na bukas na lamang. Pumayag naman ito kaya bumalik na siya sa silid kung saan naroroon ang anak na si Vincent. Ang nag-iisa at tunay niyang anak. Hindi siya makapaniwala na nagpalaki siya ng anak ng iba. Habang ang tunay niyang anak ay hindi malang niya nagabayan. Hindi gaya kanina na nakasilip lamang siya. Ngayon ay pumasok na siya. Ano pong ginagawa niyo rito? Tanong sa kanya ng anak na si Vincent. Ito lamang ang nasa loob dahil ang ina ay nasa loob ng CR. Habang ang boss na mama nito ay lumabas. Dahil may pinapabili lang si Cheska. Son, yun na lamang ang tanging nasabi ni Darius habang niluluhang nakatingin sa kanyang nag-iisang totoong anak. Son, hindi po ba si Benedict ang anak ninyo? Daddy kayo ni Benedict. Naguguluhan na sad nito. Sakto naman na lumabas si Cheska sa banyo na bahagya pang nagulat sa kanyang presensya. Ngunit na makabawi ay agad na tinanong siya ng pagalit. Anong ginagawa mo dito? Cheska, please, hayaan mo. Hindi na niya natapos pa ang sasabihin dahil kay Cheska. Na agad siyang pinatigil sa kung anuman ang nais niyang sabihin rito. Hayaan na ikaw naman ang mananakit sa anak ko. Pagdatapos siyang sakta ng mag-ina mo. Hindi, kaya umalis ka na. Lumayas ka rito. Pagpapaalis nito sa kanya. Ma, pwede naman kayo mag-usap na maayos. Baka hihingi lamang ng tawad si Sir sa nagawa ng anak niya. Gustong maluha ni Darius dahil sa mga lumalabas na salita mula sa bibig ng anak. Pansin niya rin na si Cheska ay pinipigilan lamang ang sarili nito na maiyak upang hindi sila maging emosyonal na lahat. Cheska, please, hayaan mo kong sabihin sa kanyang dapat yung malaman. Nakikiusap ng sabi ni Darius. Ano ho ba ang kailangan kong malaman kaya kayo nagtatalo na dalawa? Sabihin mo na lang po sa akin. Utos sa kanya ni Vincent. Ang anak mo nila ang nagsabi, kaya wala nang choice pa si Darius kundi ang sundin nito. Ako ang papa mo. Ani habang nakaharap na kay Vincent, na hindi agad nakapagsalita, dahil sa nabis na pagkabigla sa nalaman ito mula sa kanya.
Tumingin ito kay Cheska. Totoo ba ang sinasabi niya, Mama? Tanong nito sa ina. Nang hindi sumagot agad si Cheska, ay inulit nito ang tanong. Totoo po ba, Mama, na si Sir ang papa ko? Parehas kami ni Benedict ng ama? Ipapaliwanag niya na sana ang tungkol kay Benedict na hindi ito ang tunay na anak. Kaso nga lang ay tuluyan ang nawala ng pasensya si Cheska. Umalis ka na nga rito, hindi ka namin kailangan. Alis! Itinutulog siya nito pero wala itong lakas. Habang ang anak nila ay nakatingin lamang sa kanilang dalawa. Please, let me stay. Gusto ko kayo makasama ng anak natin. Akala niya sa pamamagitan nun ay makukumbinsa na niya si Cheska, ngunit hindi. Kami ba gusto namin? Hindi. Kaya umalis ka na at bumalik ka na sa makina mo. Na nasa labas na siya ng pinto, ay hindi na nito hinintay pa kung anong sasabihin niya, na sinarado nito ang pintuan. Paulit-ulit siyang kumatok, ngunit hindi na siya pinagbuksan pa ni Cheska. Ningid sa kanyang kaalaman, nakasanda lamang ito sa nakasaradong pinto, habang nakatingin rito ang anak. Hindi kayo iiyak ko, hindi totoo. Kaya nga po siguro, siya ang papa ko. Pero siya rin ang daddy ni Benedict. At alam ko ang pipiliin niya. Walang iba kundi ang anak na matagal na niyang kasama. Kaysa sa akin, nang yun na siya nagpakilala. Labis na nasaktan si Cheska sa mga salitang binitawan ng anak. Kaya lumapit na lamang siya dito at niyakap si Vincent. Pasensya ni anak. Gustuhin ko manabigyan ka ng buong pamilya na papa at mama. Pero kasal na ang papa mo at may anak na rin. Akala niya hindi maiintindihan ni Vincent. Ngunit naiintindihan pala siya ng anak. Sapat na sa akin, ma. Ayos na rin dahil nakilala ko na ang papa ko. Mas nalutuloy siyang napaluha. Napakaswerte niya sa anak na si Vincent. Bumalik si Dayo sa bahay. Siguro ay nakonsensya ka na sa ginawa mo sa anak natin. Magkapalang mukha na sabi ni Beatrice sa kanya. Kung meron man dapat na makonsensya dito, ay ikaw yun. Ikaw lang at wala ng iba. Napalok si Beatrice dahil sa mga sinabi niya. Ano bang sinasabi mo? Huwag ka na magmaang-maangan pa. Kung sa ilang taon na yun naloko mo ko, no yun ay hindi mo na ako maluloko. Dahil alam ko ng totoo. Hindi ko anak si Benedict. Anak mo siya sa ibang lalaki. Hindi ako nakabundis sa'yo. Galit na galit niyang sigaw kay Beatrice. Kanino mo naman nalaman yan? Sinisiraan lang ako ng sayo. Umalamang. Matagal ka nang sira sa akin. Walang emosyon niyang sabi sa babae. Maya-maya pa ay napababa na si Benedict. Dad, I'm sorry. I know it's my fault, kaya mo rin ako nasaktan. Siguro ay naturuan na ito ng ina. Benedict, doon ka na muna sa kwarto mo. Mag-uusap lang kami ng papa mo. Utos si Beatrice sa bata. Nasusundin sana nito, kaso lamang ay pinigilan niya. No, stay. May kailangan tong malaman. Darius, fuck. Naniniwala ka talaga. After all these years, ha? Ngayon ka pa talaga nagduda? O gusto mo lang talaga kaming iwanan na para makasama mo na sila? Kasi yun na nakikita kong dahilan, kaya mo to ginagawa. I'm not your real father. Hindi ako ang tunay mong ama. At ang ama mo ay gustong-gusto ka na niyang makasama. Napamura na lamang si Beatrice dahil sa sinabi niya. Dad, nauutal na sabi ni Benedict habang papalapit sa kanya. At ang nasa harapan niya ay doon na ito nadayak ng ayos. Pero ikaw po ang tinuring ko na daddy ko, hindi ba? Kayo ang daddy ko. Wala nang iba para sa akin. Kung gusto niyo, ihingi ako ng tawad kay Vincent. Yes, please, Dad. Huwag yun naman po kung ipamigay sa tunay kong ama. Nakikiusap nitong sabi sa kanya. I'm sorry, pero gusto ka makasama ng totoo mong ama. At wala rin maganda magiging impluensya sa iyong mommy mo. At ako, kailangan ako ng tunay kong anak. Ang anak na habang ginagabayan kita, ay ito naman ang hindi ko nagabayan. Paliwanag niya kay Benedict. Sadlit niya tinuwa ang silid sa itaas, upang kunin doon ang divorce papers at papirmahan kay Beatrice. Ayaw nga nito na pumirma, pero mabuti na lang at natakot niya at sumuko rin. Si Benedict ay susunduin ng ama niya rito, at ikaw. Tinuro niya si Beatrice. Gusto ko pagbalik ko ay wala ka na. At muli siyang gumalis ng bahay. Muli siyang tutungo sa ospital upang patuloy na suyuin ang mag-ina niya.
At para na rin makabawi sa anak na si Vincent. Lalo na sa malataong na sayang na hindi nila nakasama ang isa't isa. Pero sa ngayon ay hindi na siya makakapayag pa na hindi makasama ang mga ito. Pwede na naman daw lumabas ng ospital si Vincent, kaya iuwi na niyang anak at hindi na muna papapasukin sa school dahil kailangan pa nito magpagaling. Pero hindi niya naman lubos sa kalain na aabot hanggang doon si Darius at napresenta pa ito na ihahatid sila sa kanilang tahanan. Ano pa bang aasahan niya? Halos hindi na nga ito umalis doon. Kaso nga lang ay naroon din si Nick na nagpresenta rin kaya kailangan niya mamili sa dalawa. Kay Nick kami sasakay. Simpleng sabi niya kay Darius na akala niya ipagpipilitan pa nito na dito sila sumakay, ngunit hindi. Sa katunayan ay hinatid pa sila nito sa may parking lot. Ayusin mo ang pagdadrive, ayoko mapahamak ka mag-ina ko dahil sa kapabayaan mo. Bili ni Darius kay Nick na pinatulan naman ito. Hindi mo na kailangan pang sabihin dahil yun ang aking gagawin. Saka ito nag-drive na paalis. Ang anak niya ng si Vincent ay napalingon pa sa ama. Anya, may problema? Tanong niya kay Vincent, pero umiling lamang ito. Kahit na hindi kumbinsido, ay hinayaan na lamang niyang anak, kaysa makulitan pa ito sa kanya. Wala namang traffic, kaya mabilis silang nakarating sa kanilang bahay. Salamat. Anya kay Nick, sila na lamang ang nasa sala, dahil si Vincent ay nasa kwarto na nito at pinagpapahinga na niya. Nakikita mo naman siguro. Ang alin? Kunot ang noon at tanong niya dahil hindi niya talaga alam kung ano bang kinutukoy nito. Ang effort niya para maipakita sa iyo na gusto ka niyong makasama at ang anak niyong dalawa. Teka na, hindi ba tayo mo doon? Bakit ngayon ay pinatutulakan mo ako kay Darius? Naguguduhan niyang tanong kay Nick na mahina munang natawa bago nagpaliwanag na siguro idinaan muna sa pagtawa ang lahat bago ang pag-amin nito. Oo, inaamin kong gusto kita, Chaska. At handa akong maging ama sa anak mo kung kailangan, kaso nga lang ay alam kong wala naman akong pag-asa. Dahil sa nakikita ko kay Vincent at kahit hindi niya man sabihin sa'yo, ay gusto niya magkaroon ng buong pamilya kasama ang ama niya. Nick, bakit mo ba sinasabi ang lahat ng to? Simple lang, hindi naman pala ganun tagago ang ama ng anak mo at sa tingin ko ay isang maayos lamang na usapan at maayos niya na ang lahat. Bakit hindi kayo mag-usap kahit para lamang sa anak niyo? Mabilisan ang amba si Chaska. Pero Nick, may asawa siya at anak. Ayaw ko na makasira ng pamilya. Pero, masaya ba siya sa pamilya niya? Lahat ay pwedeng mapag-usapan. Pagkatapos sabihin ng mga katagang iyon, ay umalis na ito. Laking pagtataka ni Chaska dahil kaalis lamang ni Nick nang may kumatok. Akala niya nga ay bumalik ito, pero nang buksan niya ang pintuan, ay si Darius ang nakita niya na hindi niya alam kung paano nalaman ng bahay nila. Tila ba nababasa naman ito ang nasa isip niya, kaya may bigla na lamang ito sinabi. Pag-ayaw may dahilan, pag gusto, palaging merong paraan. Kaya handa akong gawin ang lahat ng paraan para makasama ko lang kayo ng anak natin. Alam mo ba ang ginagawa mo? May asawa at anak ka, Darius. Ayoko na lumabas kami mag-ina na masama sa paningin ng mga tao. Aniya kay Darius, natitig lamang sa kanya. At tila ba wala namang pakialam sa kanyang mga sinasabi. Hayaan mo muna kasi ako magpaliwanag. Hindi mo hinahayaan eh. Kung inaadala mo sila, ay wala ka nang dapat ng problemahin. Kumunot ang doon niya, pero mahina lang na natawa si Darius sa naging reaksyon niya. Saka ito muling naging seryoso upang magpaliwanag ng maayos sa kanya. Si Benedict, hindi ko siya tunay na anak. Anak siya ni Beatrice sa ibang lalaki. Kailan ko lang din nalaman, kinuha na si Benedict na laman ito. Habang si Beatrice ay pumirma na ng divorce papers, kaya hiwalay na kaming dalawa. Wala agad siyang nasabi. Kaya hayaan mo ko makabawi sa inyo, lalo na sa anak natin. Huwag mo naman sana akong ipagpalit sa Nick na yun. May sasabihin pa sana siya at kukontrahin ang mga sinabi nito na ipagpalit dayo, hindi naman sila. Kaso nga lang, ay lumabas ang kwartong anak nila at laking gulat nito na makita ang ama doon. Sir, Papa?
Muntik pa nitong matawag na Sir si Darius. Mabuti na lang at nakabawi ka agad. Ako nga anak, dito na muna ako. Gusto ko kayo makasama ni mama mo. Ayos lang ba sa'yo? Natitiyak niya kasing hindi papayag si Chaska. Kaya ang anak na lang nila ang tinanong niya. Ayos po sa akin, pero si Benedict. Biglang sumeryoso ang mukha nito sa huling tanong. Wala kang dapat nadalahanin anak. Mamaya ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat. Ngayon ay magkwentuhan na muna tayo kung ano mga namiss ko sa ilang taon na hindi tayo magkasama. Napaniti na lamang si Vincent bago tuluyang lumapit sa ama na makapala mukha na nakaupo at nakasanda sa sofa nila. Ano pa bang magagawa niya? Wala na siyang magagawa. Hindi na niya ito mapapaalis pa. Kaya naman naisip na lamang niya magluto ng tanghalian nila. Nakakagutom rin kasi ang pagkukwentuhan para sa kanya. Iniwadaburan niya sa sala ang mag-ama at nang makarating sa kusina ay hindi niya maiwasan mapaniti. Parang natupad ang matagal na niyang pangarap at yun ay magkaroon ng ina at tamang mahal niyang anak. Ang lalim na niniisip mo. Muntik pa niyang mabitawan ng sensi dahil may bigla na namang sumulpot sa kanyang likuran. Pagtingin niya ay si Darius lamang pala. Anong kailangan mo? Seryoso ang tanong niya, kaya umasa siya na seryoso din ang isasagot ito sa kanya. Ngunit hindi. Wala na ako ibang kailangan kundi kayo ng anak natin. Kaya sana ako rin ang kailanganin mo at hindi ang Mick na yon. Parehasan naman kaming CEO, hindi ba? Kaya bakit hindi na lang ako? Napaawang na lamang ang labi niya sinabi nito. Kaya binuluman siya ni Darius. Don't part your lips. Baka bigla na lang kitang mahalikan at magkaroon na ng kapatid ang anak natin. Masaya sila ang naghapunan. Panay ang kwentuhan ng mag-ama niya habang siya'y tahimik lamang na nakikinig. Si Vincent talaga ang maraming kwento sa ama, kaya siya'y napapaniti na laman. Nang matapos silang kumain, ay pumunta naman na ito sa sala. Dahil sabi niya, ay doon na naman nila ituloy ang kwentuhan. Dahil siya'y magniligpit pa. Mabuti na lang talaga at masunuri na mag-ama. Habang nabupunas tuloy siya ng mesa, ay hindi pa rin niya maiwasan na mapaniti. Nang matapos maghugas ng pinggan, ay pumunta na siya sa sala. Naabutan niya roon ang mag-ama na masaya pa rin nagkukwentuhan, pero bigla na lamang inantok si Vincent. Kaya nagpaalam ito na magpapahinga na. Wala kayong TV, para man lang malibang kayo or para may pagkaabalahan pag wala kayong ginagawa. Hindi na naman kailangan yon dahil madalas din kaming wala. At ang anak mo ay ang hilig lang ay pag-aaral. Noon yan nasa probinsya pa nga ay may telebisyon, pero puro aral lang din ang inaatupag niya. Pagkukwento niya kay Darius. Saan niya pala ako matutulog? Pagtatanong nito sa kanya. Dito sa sala. At itinuro niya ang sofa na kakasya naman ito. What? Dito mo ka patutulugan? Hindi makapaniwala ang tanong nito. Kaya naman tinasan niya ng kilay ang lalaki. Bakit hindi ka payag? Saan mo gusto matulog kung ganun? Sa labas? Sa pasabi mo hindi ba? Gagawin mo ang lahat. Bigla na lamang tumawa si Darius. Kahit wala namang nakakatawa. I'm just joking. Tinitesting ko rin naman kung gagana sa'yo. Napairap na lamang siya saka nagpunta sa kanyang silid para ikuha ito ng kumot at unan. O ayan, sleep well and have sweet dreams. Papasok na sana siya sa silid niya. Kaso lamang ay nahawakan ng lalaki ang braso niya at hinarap siya rito. Saka siya hinagkan sa noo. Good night. Wala siya agad na sabi. Kaya nang bitawan siya nito ay pumasok na siya sa kanyang silid. Narinig niya pa ang mahinang pagtawa ng lalaki. Ang lakas talaga ng tama. Andaring-garing. Pero syempre, hindi muna siya bibigay. Hahayaan niya muna ito na mahirapan kahit papaano. Kinabukasan ay nadisin si Chaska dahil sa ingay sa labas ng kwarto. Kaya naman, pabilis siyang lumabas ng kanyang silid upang tignan ko ano ba yon. Si Darius pala at kausap nito si Nick. Anong ginagawa rito roon? Hinaasar ba nito si Darius? Nakumpirma naman niya ang hinala. Nang tanungin siya ni Darius dahil napansin na nitong presensya niya. Please tell me na, nagbibiro lamang ang lalaking to. Hindi mo naman siya sasagutin, hindi ba? Hindi magiging kayo, right? Tinignan niya si Nick na napapaniti lang habang si Darius ay tila ba paiyak na
at mauubusan na ng pag-asa. Darius, ano bang sinasabi mo? Si Nick ay ano, mahal mo na ba siya? Totoo bang sinasabi mo na sasagutin mo na siya? Kaya mo lang ba ako pinapayagan dito ay dahil sa anak natin? Please tell me, Hindi niya na pinatapos pa si Darius sa mga nais pang sabihin dahil dumalala na ang pagiging overreacting nito. Pwede ba patapusin mo po? Si Nick ay kaibigan ko lang at tumami na siya sa akin na nagkagusto siya sa akin. Pero ang mas gusto niya ay mag-ayos tayo nila Vincent at mabuo. CEO ka pa naman pero hutu-hutu ka. Malakas tuloy na napatawa si Nick at nagpaalam na aalis na bago makatikim ng suntok kay Darius. Nahiyang-hiya sa kanya. Natatawa pa rin si Chaska dahil kay Darius. Kung hindi nga lamang siya nito tinakot na halikan siya, ay hindi talaga siya titigil sa kakatawa. Dahil talagang nakakatawa naman ang lalaki. Kung ano-ano na sinasabi kanina, hindi mo na kasi siya patapusin. Bibihira lamang ang taong gaya ni Nick na kaya magparaya. Anya kay Darius. So, I should thank him? Tinaasan niya ng kilay ang lalaki. Bakit mo ako sinusuhitan? Napakamutulag ito sa bato. I'm just asking, sorry na. Paghingi pa nito ng tawad. Maya-maya pa ay nagising na ang kanilang anak, kaya nagluto na siya ng agahan. Yung madali lamang upang makakain na sila kaagad. Alam mo na may kumpanya ka pa na kailangang asikasuhin. Habang kumakain sila ay banggit ni Chaska. I know, pero kaya ko naman kahit malayo ako sa kumpanya at kasama niyo ko. Ang galing mo pala papa eh. Proud na proud si Vincent sa ama at nag-fist bump pa mag-ama. Kaya napapailing na lamang siya. Wala na rin siyang nagawa na magpasya si Darius na ito na magliligpit. Ayaw kasing papigil at gusto daw talaga makatulong sa kanya, kaya hinayaan niya na lamang. Nasa loob ng silid si Chaska at may hinahanap na pumasok si Darius. Bigla tuloy siyang kinabahan. Malay ba niya kung gusto na nitong sundan ng anak nila? Siguro overthinker lamang talaga siya, pero iba pala ang pakay nito. Hindi na ako makatiis pa. Gusto ko nang ibigay sa inyo ng anak natin ang buhay na deserve nyo. Lilipat tayo sa bahay ko. Pila ba pinalin itong sabi at hindi na kailangan pang kung anumang opinyon na sasabihin niya. Na may maalala siya. Hindi mo man lang ba namimiss si Benedict? Kahit ganoon ay tinuring mo pa rin siyang anak at sa ilang taon ay siyang anak mo. Nang tuluyang makalapit si Darius sa kanya, ay hinawakan ito ang kanyang kamay at pinisiliwan. Inaaladaan siya ng mabuti ng totoo niyang ama. At huwag kang mag-alala dahil kinakamusta ko naman ito kahit sa cellphone. Napatango na lamang si Chaska. Ngayon, ayos lang ba sa'yo na doon na tayo sa bahay ko? Mahina siyang natawa dahil sa tanong nito. Tumatanggap ka ba ng no? Umining ang lalaki. Nasabi ko na rin kasi sa anak natin at ang sabi niya ay kahit saan, basta buo tayo. Napailing na lamang si Chaska. Sinasabi na nga ba niya, wala siyang laban sa dalawa. Nakapag-usap na kasi ang mag-ama. Ano pa bang magagawa ko, diba? Wala na. Miyakap na lamang siya ni Darius. Ito na ang tumapos noon. Nagkatitigan silang dalawa. Hanggang sa dumako ang tingin nito sa labi niya. Hahalikan sana siya ng lalaki sa labi. Kaya lang ay pumasok na silid ang anak nila. Ma, pa, gusto ko na pumasok sa school. Miss ko na mga kaklase ko. Napakunot ang noo niya. Yun nga lang bang namimiss nito o na spesipikong tao? Baka kasi si Maureen. May sasabihin ba sana siya sa anak? Kaso'y lumabas na ito ng silid. Naduwa pa tuloy humirit ni Darius sa kanya. Baka pwede nang ituloy. Pwede naman. Aniya, kaya napangiti ang lalaki at hahalikan sana siya. Kaso naman ay tinulak niya gamit ang kamay niya ang mukha nito. Saka itinuro ang pader. Sa pader, mamaya baka iba na maabutan ng anak mo. Sa kanya ito iniwan sa kanyang silid. Narinig niya pang pagmumura ni Darius, kaya mahina na lamang siyang tumawa. Sabay nilang inihatid ang anak sa eskwelahan. Tuwang-tuwa mga kaklase nito dahil nabalik na ito. Samantala si Benedict ay wala na roon. Nang inilipat na ito ng totoong ama sa ibang paaralan, kaya wala na siyang panamba. Nasabi na rin kasi sa kanya ni Darius na si Beatrice ay hindi na muling nagpakita pa. Muling na baka layo-layo na ang babae
at pinaubaya ng anak sama ng anak nito. O talagang wala lang itong pakialam sa bata. Mamaya ay susunduin ka namin. Anya sa anak na hindi na sila pinansin dahil kasama ni nito si Maureen. Sa tingin mo, mililigawan ng anak natin si Maureen? Masyado sila malapit sa isa't isa. Nakaramdam ng inis si Chaska dahil tinawanan naman ni Darius ang tanong niya. Samantala maayos siya nagtatanong dito. Wife naman, bata pa rin sila. Saka ayos na naman sa akin kung ganun. Ayaw mo nun, maaga tayo magkakaroon ng Mago pa nito matuloy ang naisabihin, ay napalo niya ito sa balikat. Dahil puro ito kalokohan. Hindi nga naman hakadlangan kung magkakalablek na ang anak niya. Kaso nga lang, ay wag naman agad-agad hindi ba? At ayaw niya maging lola kaagad. Biro lang naman, hindi ka naman mabiro Hinirapan niya na naman ang lalaki, kaya mahina itong tumawa. Sa isang memorial garden sila dumiretso na labis niyang ipinagtaka. Bakit tayo nandito? Nawala ang tanong sa kanyang isipan na mabasa niya ang nafanagay sa napida na nasa kanilang harapan. Pangalan iyon ng ama at ina ni Darius. Kaya pala hindi nababanggit ng lalaki ang tungkol sa mga ito. Parehas na pala silang walang magulang. Halos magkasunod lang silang namatay dahil sa sakit. Hindi man lang nila nakilala ang totoo nilang apo. Pero ngayon, nakakasigurado na ako na alam na nila ang tungkol kay Vincent. Saan man sila naroon, kaya gagabayan nilang anak natin. Parehas pala tayo. Upang hindi na magtanong pa si Darius, ay nagkwento na siya. Kaya pabalik namin dito ay hindi namin kasama sila nanay at tatay. Dahil ilang taon na rin simula na magkasunod din silang dawala. Siguro nga ganun, no? Miyapaplam siya ni Darius. Sa susunod ay doon naman tayo dadaraw sa kanila. But for now, we can promise them na magiging mabuting magulang tayo sa anak natin. Gaya ng pagiging mabuti nila sa atin. Wala na siyang galit sa mga magulang ni Darius at naiintindihan niya ang mga ito. At saka wala na rin naman ang mga ito para kagalitan pa. Uulan na, let's go. Tumango na lamang siya, tinuwan na nila ni Darius ang sasakyan nito. Saan pa tayo pupunta? Taka niyang tanong sa lalaki dahil halata may pupuntahan na naman sila. Pero hindi ito sumagot hanggang sa makarating sila sa isang bahay. Pasok na tayo. Iminahad nito ang kamay at tinayaan niya naman na ipagsikop nito mga kamay nila. Dito tayo sa bahay na to gagawa ng memorya na atin lang. Awkward naman kasi ko sa bahay na yun tayo dahil doon ko nakasama si Beatrice at si Benedict. Hindi naman sa binabari wala ko yon o wala na sa akin, lalo na si Benedict. Pero gusto kong gumawa tayong pamilya na magagandang memories na tayo lang. Pagkatapos sabihin ni Darius sa mga salitang iyon ay hinarap niya ito. Naging abala kasi sa pagsusuri ng bahay. Pero napaawang na lang ang labi niya. Dahil nakaayos na nagpo-propose si Darius sa harap niya. Nakaluhod na ang isang tuhod nito. Will you marry me? Kasabay ng pagturo ng luha sa kanya mga mata ay ang pagtango niya. Yes, I will marry you, Darius. Aniya, kaya dali-daling isinuot ni Darius ang singsing sa kanya na para bang magbabago pa ang isip niya. Saka ito tumayo upang siya yakapin. Pagkatapos ay hinalikan siya nito sa labi. Sabay sinanapan ni Tima matapos ang halik na iyon. Huwag ka na magiging gago ulit. Kung ayaw mo na gawin ko sila sa'yo. Handa akong magyaman ni Vincent. Tandaan mo yan. Banta ni Nick bago tinapik ang balikat ni Darius. Saka sila napapicture na kasama ito. Napailing na nga lamang siya dahil hanggang doon ba naman ay nag-aasara ng mga ito. Hindi pa rin siya makapaniwala na kasanda sila ni Darius. Nakakatuwa naman na doon din pala mauuwi ang lahat. Malaki ang pasasalamat ni Darius kay Nick. Kahit nung una ay medyo nagsiselos daw ito kay Nick. Lalo na nung una silang makita na magkasama. Pero ngayon ay parang mas may kaibigan na ang dalawa. Iwan ko na muna sa'yo si Vincent. Alam mo na, honey muna. Huwag mong hahayaan na lumiban sa klase. Bilin pa ni Darius kay Nick na mahina na lang na natawa. Sige na, umalis na kayo. Ako nang bahala sa anak nyo. Basta sundan nyo lang agad Nag-fist bump pa ang dalawa. Kumaway lang naman ang anak nila na may subong isang tinapay habang may hawak na libro at may binabasa. Napakasipag pa rin talaga. Walang pagbabago. Masyadong seryoso sa buhay.
Sa paglipas ng mga taon, ay mas lalo pang naging masaya ang pagsasama nila ni Darius. At ngayon, ay dalawa na ang anak nila. Si Dana ang pangalawa. Naku, ang kuya nito ay seryoso sa pag-aaral. Si Dana naman ay paisi-isi lang, pero matalino rin gaya ng kuya nito. Pero pareho naman nilang suportado ang kanilang mga anak at hindi nila pinipressure. Perfect ako, mommy, daddy. Proud na sabi ni Dana kahit wala itong review. Grade 1 pa lamang ito. Samantalang ang kuya nito ay nasa college na, kaya mas laro naging seryoso. Kung hindi lang sana sila nagkahiwalay ng ilang taon, ay siguro hindi ganoon ang agwat ng edad ng mga anak nila. At maka hindi lang dalawa ang mga ito, pero kahit ganoon, ay masaya naman sila. Galing naman ng baby namin. Miyakap niya ang anak. How about you, son? Tinanong naman ni Darius ang panganay nila. High score. Batid nilang mahirap ang course nito. Dahil ito ang gusto ni Vincent, kaya hindi na sila nagtataka kung hindi perfect, hindi gaya ng high school ito. Yehey, pareho kami ni Kuya. Napaniti na lamang silang mag-asawa. Maging si Vincent ay natutuwa rin sa kapatid at binuhat pa ito. Malaki na ang anak nila, lumalaki na ang mga ito at tumatanda na rin sila ni Darius. Pero ang pangako nila sa isa't isa, kailanman ay hindi mababali. At iyon ay hindi sila masisira pa at mananatiling buo ang kanilang pamilya sa hirap at ginawa. Mahal na mahal nila mag-asawa ang kanilang mga anak. At mahal na mahal din sila ng mga ito. Mahal na mahal din nila ni Darius ang isa't isa. At wala na makakasira pa doon na kahit na sino pa.